Una sa lahat, matulin ang takbo ng van na yan sa kalsada sa Davao City. Maya-maya, bigla nitong kinain ang kabilang linya sa kasumalpok sa isa pang kasalubong na van. 4 ang patay sa aksidente. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito, Frontline Pilipinas Weekend. Tricycle driver patay matapos pagbabarili sa Tondo, Maynila. Mag-asawa pinagtataga ng sariling anak sa Davao City. Padre de pamilya patay. Mga nagbagong taon sa probinsya, nagsisipagbalikan na sa Metro Manila. Lagay ng trapiko, alamin. Kaliwat ka ng sunog sumiklab sa Metro Manila. Historical building sa Maynila natupok. Commercial building sa South Korea nasunog din. Dose-dosena ang nasagi. At vacation photos ni SB19 Stel pinagkakaguluhan online. Patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin sa Tondo, Maynila. Hinala ng pamilya ng biktima na pagkamalan lang ang kanilang kaanak. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Sa kalsadang ito, nagtapos ang buhay ng isang tricycle driver at vendor sa Tondo, Maynila nang pagbabarilin siya ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina. Paniwala ng pamilya ng biktima, isa itong kaso ng mistaken identity. Sabi daw po may umakbay na lalaki. Ngayon tinanong daw po kung siya daw, may tinanong daw po na pangalan kung siya daw po yun. Ginawa ng kuya ko umatras. Pag atras daw po, doon po pinaputok ang kuya ko ng baril. Sa ulo daw po. Sabi po napagbintangan daw po. Base sa investigasyon, kakalabas lang ng bahay ng biktima para mamasada ng tricycle pa Divisoria. Nang lapitan ito ng salaring sakay ng motorsiklo. Bukod sa magkakaangkas, may isa pa raw lookout ayon sa mga residente. Na-recover sa crime scene ang hindi bababa sa 5 basyo ng bala nang hindi pa matukoy na uri ng baril. Tingin ko parang napagkamalan lang eh. Kasi hindi naman masalbahin yung bata na yan eh. Patuloy ang investigasyon sa krimen, bagamat aminado ang pulisya na pahirapan ang pagtukoy sa mga salarin dahil sira ang mga CCTV ng barangay. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Samantala, kaliwat ka ng sunog ang sumiklab sa Metro Manila ngayong unang Sabado ng Enero. Sa Maynila, historical building ang natupok. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nabalot ng makapal na usok ang gusaling ito sa Intramuros sa Maynila matapos masunog kaninang umaga. Pasado 8:00 nang sumiklab ang apoy sa unang palapag ng commercial building. Kwento ng isa sa mga nakituloy sa gusali, natutulog sila nang mangyari ang sunog. Ang mga 8 po, ginising po kami ng guard kasi daw po may sumabog, may pumutok daw po. Yun po, bumangon na po kami, malaki na po yung sunog. Tumagal ng 1 oras bago naapula ang apoy. Sabi ng namamahala ng gusali, office space daw ito at ang kanilang mga tenant ay mga broker. Ayon sa BFP Manila, isa ito sa mga historical buildings sa Maynila. Hindi po siya pwedeng baguhin and gawin pong bagong building or whatever. Basta nire-restore po to. Renovation lang po ng renovation. Sa taya ng BFP, aabot sa 1.5 million pesos ang pinsala ng sunog. Wala namang nasawi o sugatan. Sa Quezon City, residential area naman sa barangay sa Uyo ang nasunog. Pasado 8:00 ng umaga, nagsimula ang apoy na tumupok sa 7 bahay. Tumagal lang ng kalahating oras ang sunog. Wala namang naiulat na namatay pero isa ang sugatan. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng magkahiwalay na sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Dahil back to school at work na sa darating na linggo, inaasahan ng dagsa ng mga motorista sa North Luzon Expressway o NLEX. Kaya ang mga biyahero paunahang makabalik bago pa maipit sa traffic. At live mula sa NLEX na sa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, kamusta ang daloy ng mga sasakyan dyan? Nikki, sa mga oras na ito, dito sa northbound lane ng
NLEX Balintawak Toll Plaza ay medyo mabagal yung usad ng sasakyan. Pero doon naman sa southbound lane ay maluwag-luwag pa. At ayon nga sa pamunuan ng NLEX, inaasahang tataas ng 10% yung bilang ng mga sasakyan na pabalik ng Maynila. Lalo't back to work na nga at school yung mga kapatid natin matapos ang mahaba-habang bakasyon. Pasado 1:00 ng hapon nang maranasan ang pagbagal ng mga sasakyan sa southbound at northbound lane sa NLEX Valenzuela papuntang Balintawak. Kaya mula sa mga probinsya, inagahan na ng ilang biyahero ang pagbalik Metro Manila ngayong araw para iwas stress sa siguradong matinding traffic ngayong weekend. Mas maganda maaga kami umuwi dahil kasi pag nag-traffic na yan mamaya, Diyos ko, katakot-takot na. Every minute counts yan eh. Kaya sabi ko, much better na makauwi ka agad. Ayon sa pamunuan ng NLEX, January 1 pa lang ay nakabalik na ang ilang pasahero. Pero asahan pa rin daw ang pagbigat sa daloy ng trapiko. Yung southbound, meron din po tayong medyo slow moving traffic po natin approaching May Kawayan area. Pero after May Kawayan area, fast moving naman na po yung traffic natin. Sa datos ng NLEX, umaabot lamang sa 334,000 ang daily average ng dumaraan sa NLEX at inaasahang tataas ito ng 10%. Ibig sabihin, posibleng umabot ng 377,000 ang bilang ng mga sasakyang daraan sa NLEX. Ang ginagawa na lang natin kung dumadami yung cash-paying motorists is nagko-convert po tayo ng mga ilang lanes para maging cash lanes. Basta hindi naman po apektado yung ating RFID lanes. Paalala naman sa mga motorista na i-check muna yung sasakyan bago bumiyahe at siguraduhin may sapat na load ang inyong RFID para iwas hassle. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Dagsa na rin ang mga nagbabalik na pasahero mula sa kani-kanilang probinsya ang Parañaque Integrated Terminal Exchange matapos ang holiday season. At live mula sa PITX, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang mga sakayan dyan ngayong pabalik na nga itong mga nagbakasyon nating mga kapatid? Jester, sa mga oras na ito ay umabot na nga sa higit 100,000 yung foot traffic o yung dagsa ng mga tao dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sunod-sunod na rin kasi yung dating ng ating mga kapatid na nagpasko at nagbagong taon sa kani-kanilang mga probinsya. Pasado 1:00 ng hapon, nakarating ng PITX Sorelito at kanyang mag-ina mula Talavera, Nueva Ecija. Dala niya ang hinihila niyang kalahating sakong bigas at maleta. Pero sa bus pa lang daw halos hindi na pasakayin ang mga pasaherong maraming bitbit. Sobrang hirap po, lalo na po walang katulong. Babae pa po ang kasama. Talagang napakahirap. Pero kunting tiis lang po, makakarating din naman tayo. Ang pamilya naman ni Rose Ann na galing din ng Nueva Ecija, taunan ng naging diskarte na bumiyahe 2 o 3 araw matapos ang New Year. Di naman po yung katulad ng mga pag mga January 1, mas marami pong nagbibiyahe compared po ngayon, mas okay naman po. Kung may pabalik ng Maynila, meron din namang pauwi ng probinsya. Gaya ni Dennis na nakipasko at bagong taon sa ina rito sa Maynila. Nagbaon na siya ng makakain dahil higit kalahating araw siyang nasa loob ng bus pabalik ng Tabaco City sa Albay. Malang pagkain sa stopover. Hindi namin kaya. Kukunti na nga lang ang pera eh. Pagdating ro, mahal pa ang ulam. Mahal ang ulam sa stopover. Sabi ng PITX Management, posibleng umabot sa 200,000 ang daily foot traffic nila o bilang ng mga dumadagsa rito hanggang sa Lunes. Paalala naman ng terminal, huwag magdala ng mga kinukumpiskang gamit. Jester, sabi nga ng PITX Management, asahan na yung paglobo pa o pagtaas ng bilang ng mga pasahero dito sa PITX simula bukas hanggang sa Lunes. At yung mga nasa likod ko naman, sila naman yung mga kapatid natin na pauwi sa kanilang probinsya. Sila yung mga nag-celebrate ng New Year at Christmas naman dito sa Maynila. Ang mga biyahe na yan ay patungo sa Bicol Region, Visayas, maging sa North at Central Luzon. At sabi nga ng PITX Management, sa ngayon, wala pa namang delay at kakulangan ng bus dito sa buong terminal. Jester. Okay, Rainiel, ibig bang sabihin para dun sa mga kapatid nating uuwi ng probinsya, makakaasa sila kahit papaano na hindi magiging mahaba ang intay? Balik na ba sa normal yung sitwasyon para dun sa mga bus papuntang probinsya? Yung mga papunta sa probinsya ay sapat naman yung bilang ng mga bus at yung mga bus operator at bus company ay nakahanda naman daw sa dagsanga
nitong mga pasahero kahit na bukas hanggang sa Lunes. Yes, sir. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Sa iba pong balita, patuloy ang pagtagsa ng mga deboto para dumalo ng misa sa Quiapo Church sa Maynila. Ngayong unang Sabado ng Enero, dumayo pa ang ilang deboto mula sa iba't ibang lugar. Ayon sa mga otoridad, inaasahang mas dadami pa yan habang papalapit ang pista ng Jesus na Nazareno sa January 9. Nauna na ring nag-ikot-ikot ang Special Operations Group ng MMDA sa mga kalyeng daraanan ng Andas para tiyaking magiging maayos ang ruta ng prosesyon. Sa inilabas na announcement ng Quiapo Church, pasado na ulit ang daraanan ng traslasyon na kapareho sa ruta noong 2020. Mula sa Quirino Grandstand, babagtasin ng Andas ang Katigbak Drive, Padre Burgos Street, Palangka, Quezon Boulevard, Arlegui, Fraternal, Vergara, Duque de Alba, Castillejos, Parnesio. Babalik sa Arlegui, Nepomuceno, Concepcion, Aguila, Carcer, Hidalgo, Bilibid Viejo, JP de Guzman, tapos daraan ulit sa Hidalgo, Quezon Boulevard, Palangka Street, Villalobos sa Plaza Miranda, pabalik sa Quiapo Church. Kahapon naman nang dineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang pista ng Jesus na Nazareno sa January 9, Huwebes, bilang special non-working holiday sa Maynila. Uulanin pa rin ang ilang panig ng bansa ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, epekto yan ng amihan at ng shear line o yung linyang banggaan ng malamig at mainit na hangin sa Northern Luzon. Sa forecast ng Metro, uulan ngayong gabi sa Batanes at ilang probinsya sa Ilocos, Cagayan at Cordillera. Bukas ay magiging maaliwalas na sa halos buong Luzon. May tsansa ring umulan pagsapit ng hapon sa ilang probinsya ng Negros Island at sa halos buong Mindanao dahil sa localized thunderstorms. Natabunan ng landslide ang bahagi ng Kiangan-Tinok National Road sa Kiangan-Ifugao. Ayon sa mga otoridad, lumambot ang lupa mula sa kabundukan dahil sa patuloy na pag-ulan. Ang ilang residente napilitang maglakad sa gumuhong lupa habang bitbit ang kanilang gamit. Isang linya ng kalsada ang binuksan na sa mga motorista. Nagpapatuloy pa rin ang clearing operations sa kalsada. Samantala, nagbagsakan ang malalaking tipak ng bato sa Lagawe, Nueva Vizcaya National Road sa Lagawe, Ifugao. Isang lane ang nadadaanan ng mga sasakyan. Wala namang napaulat na nasaktan sa pagbagsak ng mga bato. Matapos ang oil price rollback ngayong linggo, asahan naman ang taas presyo sa produktong petrolyo. Hanggang piso ang maaaring itaas sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Habang hanggang 70 centavos naman sa gasolina at hanggang 80 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang taas presyo ay bunsod ng pagbabawas ng produksyon ng ilang bansa, pagtaas ng demand sa Amerika at Europe at ang nagpapatuloy na tensyon ng ilang bansa gaya na lang sa Middle East. Susunod, pagsasaka, patay matapos pagtatagain ng sariling anak sa Davao City. 4 patay sa salpukan ng 2 van sa Davao City. At isang nakayayanig na revelasyon inaabangan sa FBJ's Batang Quiapo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Kumpara noong isang taon, mas dumami pa ang mga biktima ng paputok nitong holiday season. Dumarami rin ang mga inaatake sa puso matapos naman ang kabi-kabilang handaan. At live mula po sa Tondo Medical Center sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, may mga naputokan pa bang isinugod dyan sa ospital? Andre, mula kahapon hanggang sa mga oras na ito, 0. Wala pong bagong injury dito nga sa ospital. Pero ang dumami, yung mga inatake sa puso.
Lapnos ang tiyan pati ang ari ng 6 na taong gulang na batang lalaking ito na aksidenteng maputukan ng ipinagbabawal na boga nitong December 29. Mula sa ospital sa probinsya, inilipat na kahapon sa East Avenue Medical Center sa Quezon City ang bata. Yung mga batang yun at that time, naglalaroan lang, aksidenteng naitutok yung boga dun sa pasyente. Kumbaga direct hit siya dun sa nai-direct hit nung kalaro niya dun sa bata, kaya nalapnosan. Kabilang siya sa 37 firecracker-related injuries sa East Ave hanggang kaninang umaga. Sa Tondo Medical Center naman, umabot na sa 6 na po ang mga nabiktima ng paputok. Pinakamaraming naitala noong December 31 kung saan umabot sa 35 ang naputukan. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 771 ang firecracker-related injuries sa buong bansa. Mas mataas yan sa 604 cases noong isang taon. Karaniwang nakakadali sa mga biktima, Quitties, 5-star at boga. 2 bata naman na edad 2 at 3 taong gulang ang naiulat na nakalunok naman ng lusis. Kinumpirma rin ng DOH ang pagkamatay ng isang 19 anyos na lalaki mula Davao del Norte matapos tamaan ng ligaw na bala. Dahil dito, umakyat na sa 3 ang bilang ng namatay base sa monitoring ng DOH. Bukod sa mga naputukan, naobserbahan din ang pagdami ng mga inaatake sa puso sa ilang ospital. Sa Tondo Medical Center, umabot na sa 9 ang heart attack cases mula December 21 hanggang kaninang umaga. Higit doble sa 4 na kaso lang noong isang taon. Even sa ibang bansa na talaga pong tumataas yung cases ng stroke and heart attack kapag po may mga mahahabang holiday katulad ng Pasko at New Year. Madalas ho is dahil na rin ho nakakalimot sa pagkontrol sa pagkain, nakakalimot sa pag-inom ng mga maintenance na gamot para sa alta presyon at yung sobrang pag-inom ng alak. Kaya kung may New Year's resolution man daw ngayon 2025, unahing ilista ang pagkakaroon ng healthy lifestyle, pagkain ng tama at madalas na pag-ehersisyo. Una nang sinabi ng DOH na possible pa in the coming days yung additional injuries dahil yun daw ibang patients ay hindi naman po agad nagpapagamot. Hanggang Monday nga, January 6, yung kanilang monitoring para dyan. Balik sa inyo. Live mula sa Tondo Medical Center, maraming salamat, JC Cosico. Patay ang isang lalaki habang sugatan ng kanyang asawa matapos tagain ng sarili nilang anak sa Davao City. Ang suspect nagalit daw dahil gusto siyang pagtrabahuin ng kanyang mga magulang imbis na maging tambay. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Nakakulob na sa lupa at halos maputol na ang leeg ng lalaking ito matapos pagtatagain sa Barangay Inayangan, Davao City, pasado alas 7 ng umaga nitong Biyernes. Kinilala ang biktima na si Ernesto Bato, 71 anyos at isang magsasaka. Tama sa balikat at leeg ang agad niyang ikinamatay. Tinaga rin sa ulo ang kanyang asawa na si Elizabeth, 58 anyos. Agad naman siyang dinala sa ospital. Ang suspect sa krimen, ang kanilang sariling anak na si Jiki, 33 anyos. Nagsisibak lang umano ng kahoy ang biktima kahapon ng umaga nang bigla siyang nilapitan ng kanyang anak at pinagtataga ito. Dali-dali namang pumasok ang suspect sa kanilang bahay at ang kanyang ina naman ang kanyang tinaga. Tumakas ang suspect pero nahuli siya sa follow-up operation ng pulisya. Na-recover ng mga otoridad ang bolo na ginamit sa pagtaga. Ginawa na niya dahil sa kanyang ina at sa kanyang ama na palaging sinasabihan na magtrabaho na, palamunin. Yun lang isa ngayon ang kuha namin na parang nagalit yung anak. Aminado naman ang suspect sa krimen. Hindi din umano siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Napuno na talaga ako. Pinagtatawanan kasi ako ng ama ko. Kaya nagalit ako. Kung ano man ang desisyon ng pamilya ko, magbabagong buhay ako. Pero hindi ko talaga pinagsisisihan ang ginawa ko. Nakakulong na ang suspect sa Kalinan Police at mahaharap ito sa reklamong parricide at frustrated parricide. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. 4 ang patay sa salpukan ng 2 van sa Davao City. Ang insidente sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Pasado alas 7 kaninang umaga sa gitna ng normal na daloy ng trapiko sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Binugaw, Davao City. Nasa pool ng CCTV ang rumaragasang van na ito. Sa bilis ng takbo, nag-overshoot na ito sa kabilang linya at nasa pool ang paparating na isa pang van.
Isa pang SUV ang muntik ding mabangga ng van na ilang metro pang nagtuloy-tuloy ang takbo bago tuluyang huminto sa gilid ng kalsada. Dito sa bahaging ito ng National Highway ng Barangay Binugaw, nagsalpukan ang dalawang van. Ayon sa otoridad, maituturing na isang accident-prone area ang lugar dahil sa pakurba nitong daan. Base sa investigasyon, galing Kabakan, Cotabato ang nakabanggang van na kulay silver. Ang mga pasahero, papunta sa ng Samal Island sa Davao del Norte para magbakasyon. Magkakamag-anak naman ang sakay ng binanggang van na kulay puti. Galing sila ng Davao City at pauwi na sana sa Cotabato City. Ligtas ang 8 sakay ng silver na van, kabilang na ang driver nitong si Kadafi Salik. 13 naman ang sakay ng puting van, ilan sa kanila mga bata. Ang isa pang pasahero, kinakailangan pang i-CPR habang hinihintay ang ambulansya. 6 ang isinugod sa ospital. 4 ang idineklarang dead on arrival, kabilang ang asawa ng driver. Pagbangga, nagbaba na ko kay una na dalaga ng anak nako ma'am sa likod, kay dito man ang anak nako sa likod. Bali naglukso na lang ko sa van para ma-survive ng anak nako. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng nakabanggang van na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury at damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Sa ibang balita, tinawag na dirty politics ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin bilang miyembro ng National Security Council si VP Sara Duterte. Giit ni Panelo sa News 5, politically motivated ang ginawa ng Pangulo para umano sa 2028 o sa taon ng presidential elections. Hakbang daw ito para pahinain ang anyay political star power ng bise. Sa Executive Order No. 81 na pinirmahan noong December 30, tinanggal ni PBBM ang vice-presidente at mga dating naging pangulo bilang miyembro ng NSC. An ill-advised presidential move on the part of PBBM smacks of dirty politics. Removing VP Inday Sara and PRRT as members of the National Security Council. Sinama nila yung dalawa pang presidente para deodorize. Para it will not make it appear na targeted nila si VP Sara sa si Presidente Duterte. Lahat yan politika geared towards 2028. Nilooban ng Treasurer's Office sa Buruanga, Aklan noong bisperas ng bagong taon. Umabot sa mahigit 340,000 pesos na nakolektang buwis ang tinangay ng babaeng suspect. Sinamantala umano nito na walang naka-duty sa munisipyo. Ayon sa pulisya, dumaan sa isang sliding window ang suspect, tumungtong sa kabinet at saka lumundag sa sahig ng opisina. Sinira pa niya ang CCTV sa lugar pero may hindi siya napansin na ibang kamera kaya nabisto ang krimen. Yung perpetrator natin po, suspect is fully covered po siya ng isang parang raincoat. So parang okay lang galaw niya, parang memorize niya talaga yung office at nandun lang yung focus niya sa isang drawer na nakunanan ng pera. Ginagada naman po namin lahat na mga possible na dinaanan na nanahagip, although sinira niya yung mga CCTV doon. Halos 50,000 estudyante ang apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon sa Department of Education, naka-virtual classes muna ang ilang paaralan sa isla. Ginagamit kasi bilang evacuation center ang mga eskwelahan ng mahigit 4,000 pamilya. Tinitiyak ng DepEd na hindi maaantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang buong isla. Ito naman, para sa mga kapatid nating mamimili, tumaas po ang presyo ng kilo ng karneng baboy sa merkado. Sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 300 hanggang 430 pesos ang presyo ng kada kilo ng karneng baboy sa mga palengke dito sa Metro Manila. Paliwanag ng ahensya dahil ito sa pagtaas ng demand ng baboy nitong holiday season. Nakaapekto rin daw ang African Swine Fever o ASF. Ayon sa Agriculture Department, bababa na rin ang presyo nito dahil tapos na ang holiday season. Sa ulat naman ng Bureau of Animal Industry, mula 369 na barangay, bumaba na sa 365 na barangay ang mayroong kaso ng ASF.
Tiniyak din ng DA na patuloy ang kanilang pagbili ng mga bakuna laban sa ASF. Susunod, rider patay sa salpukan ng motorsiklo at multicab sa Eastern Samar. Commercial building sa South Korea nilamon ng apoy. At beach photos ni Stel. Usap-usapan ng mga netizen. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang rider matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa multicab sa Eastern Samar. Ang biktima, hinihinalang nakainom. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni Rainiel Pawid. Bulagta sa kalsada ang lalaking yan sa Kinapondan, Eastern Samar. Nasawi siya matapos sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang multicab van. Ang kanyang asawa na angkas, sugatan at dinala sa ospital. Mabilis umano ang takbo ng motorsiklo kaya nadisgrasya. Hinihinala rin na nakainom ang rider. Tumagilid ang truck na ito sa gilid ng kalsada sa Abukay, Bataan. Nagkalat sa kalsada ang karga nitong mga bigas. Ayon sa driver ng truck, nakatakda raw sanang i-deliver ang 2,000 sako ng imported rice sa San Simon, Pampanga. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho, bigla raw bumigay ang kanang bahagi ng truck hanggang sa tuluyang tumagilid. Sugatan ang 2 pahinante ng truck. Sumemplang sa kalsada ang senior citizen na rider matapos mabangga ng motorsiklong minamaneho ng Canadian National sa Dulag, Leyte. Ayon sa pulisya, paliko na sana papasok sa National Highway ang lolo at hindi napansin ang paparating na motor ng dayuhan. Isinugod sa ospital ang biktima. Nauwi rin sa aregluhan ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nasunog ang isang gusali sa Songnam, South Korea. Sa laki ng apoy, napasugod ang mga bumbero sa lugar. Dali-dali silang umaksyon, lalo pat maraming tao ang natrap sa loob. Aabot sa 30 tao ang nasagip. 12 naman ang naospital matapos makalanghap ng usok at mahirapang huminga. Patuloy na inaalam ang naging sanhi ng sunog. Streak versus streak ang labanan ng Oklahoma City Thunder at ng New York Knicks. Pero sa tapatan ng East versus West, pinakita ng Thunder kung sino ang mas matinig. Si Shai Gilgeous-Alexander ang nanguna para sa OKC sa bisa ng kanyang 33 points, 7 assists at 4 rebounds. Habang si Aaron Wiggins na ipasok ang kanyang 15 of 19 points sa fourth quarter ng laro. Final score, 117-107. Nanguna naman si Mikal Bridges para sa New York. 24 points habang 20 points naman ang kinamada ni Jalen Brunson. Dahil sa kanilang panalo, umakyat na sa 14 ang winning streak ng OKC. Natapos naman ang winning streak ng Knicks sa 9 na laro. Sa showbiz, lalo pang titindi ang mga nakakayanig na revelasyon sa ika-100 linggo ng FPJ's Batang Quiapo. Puot na puot sa'yo ang tatay mo dahil hindi mo siya tunay na ama. Mabibigyan na kasi ng kasagutan ang mga katanungan sa tunay na pagkatao ni Tanggol, played by Coco Martin. Isisiwalat yan sa susunod na linggo nang nagbabalik na si Olga Montenegro. To the rescue naman kay Tanggol ang nanay niyang si Marites. Isa pang highlight, ang iconic line ni Marites kay Tanggol sa first episode na Anak Ko Yan. Abangan yan sa Lunes alas 8 ng gabi pagkatapos ng Lumuhod Ka sa Lupa dito sa TV5. Positive vibes ang bungad ng taon para sa mga bata na nakiisa sa feeding program ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima sa Caloocan City. Enjoy naman ang mga chikiting sa mga paandar na photo booth at kiddie games. Bukod sa pagkain, nabigyan din ng mga vitamins ang nasa 200 bata na kasali sa feeding program. Layo na programa na maibsan kahit papano ang problema sa malnutrition ng mga bata sa bansa. Nakisaya rin ang 10-year-old Pinay na itinanghal na Little Miss United States 2024 na si Georgina Ang. I feel
wonderful, just making them happy because I know some of them have been through a lot with their families. I would say to study well, make sure to take care of yourself, and to do acts of kindness every day. Susunod, beach photos ni SB19 Stel, pinagkakaguluhan ng fans. At sa Happy Weekend, bagong pasyalan sa Las Piñas na may iba't ibang rides. Dina Rayo! Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, magbabalik aksyon na ang PBA sa Season 49 Commissioner's Cup simula bukas. Papangunahan niya ng tapatan ng Hong Kong Eastern at ng Meralco Bolts alas 5 ng hapon. Susundan naman niya ng bakbakan sa pagitan ng Barangay Ginebra at ng San Miguel Beermen alas 7:30 naman ng gabi. Mapanood yan ng live sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Pero para sa mga team bahay, pwede ring mapanood ang mga laban sa PBA, sa RPTV, sa PBA Rush, sa Signal at sa Pilipinas Live app. Usap-usapan naman online ang vacation glow ni SB19 member Stel nitong holiday season. Sa kanyang social media post, looking fresh and hot daw si Stel sa isang beach sa Lingayen, Pangasinan. Pinusuan niyan syempre ng kanyang fans. Say ng netizens, looking good at sexy daw si Stel. Binahari ng New Year greetings ang P-Pop Kings member. Happy New Year, Andre Nikki. Happy New Year! Simula ng bagong Long time no taon. see, Jester. Ay, parang tagal kita hindi Namiss nakita. kita, brother. Namiss kita. Pero Parang ito, huli natin siya nakita last year oo pa. nga eh. Pero ito, Kasama ko siya sa Good Morning kasama kami ilang araw. Ay, oo nga pala. Ito nga, kakaibang adventure tuwing pag gumigising ng ganun kaagad. Tulog Speaking pa ako of nun. adventure, matanong ko kayo, meron ba kayong goal na adventure for 2025? Ako, pinipilit ako ng kapatid ko mag-ice skating. So, ayun. Pwede. Tingnan Ikaw, natin Nung yan. bata ako Tingnan natin yan. ice skating magaling ako. Pero ito, gusto ko masubukan yung ginawa mo sa Cappadocia. Hot air balloon? Yes, sir. Yan ang gusto ko subukan. Ako Pati yung mga ibang... Mas peaceful. ano to, yung tatalo ng aeroplano, yung... Skydiving. Skydiving. Ikaw? May isa akong extreme na gustong, may destination po kasi pupuntahan sometime this year. New Zealand. So, ang isang, Yeah. hindi Gusto ko ko kasi nilaglag nasabi. niya. Binukit mo naman. Sundan nyo na lang Di siya, pala mga doon, di pala kapatid. doon. Di pala doon, di pala. May isa kasing area doon na sikat for bungee jumping. Ay, tama. So, isa yun. So, yun din. Okay. Now, speaking of adventures, may bagong pasyalan sa Metro Manila na may iba't ibang exciting na rides. Silipin natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. New Year means new pasyalan. Tara, tamang gala muna tayo na fun at chill lang. Dito sa Las Piñas, sa may tapat ng Alabang Zapote Road, matatagpuan ang first of its kind attraction sa Down South na may 15 rides. After a day of malling, iba naman yung environment, labas naman kayo dito, enjoy nyo yung mga rides natin and attractions na pang-pamilya talaga. Let the fun ventures begin! Present ang mga family rides gaya ng Happy Train, Mini Wheel, Bomb Cars, Mini Pirate Ship, pati na ang carousel na ultimate crowd favorite. Ang ibang bagets, want to sawa ang talon sa mga trampoline at inflatables. Sa bawat pagliko, feel naman ang adrenaline rush na magpinsang Marian at third sa drift ng Nitro. Sa fun, masaya po kasi umiikot ka po. Kunyari, nagdadrive ka po para matuto ka po mag-drive na totoong kotse. Break from the screen din ang mga bata sa mga mala-jungle activities. Ito pa, may dino rides na slow-mo ang galawan. At huwag na huwag tayong uuwi na hindi ito nasusubukan.
Yes mga kapatid, dahil bagong taon, happy weekend tayo. Dahil ito, itatry natin itong inaabangan na boat pool, di ba? So ito na. Oops. Parang sa Bulacan lang. Basa. Sanay ako ng ganito. Oh, maganda siya. Parang ano, may pa-speedboat. Wala siyang reverse na kuya. So bomb car siya na ano, version. Oh, di ba? Sarap. Okay. Dahan-dahan lang, baka makabangga. Oops, kuya. Oops, sorry. Hello uli ang weekend body nyo. Ang mga speedboat na mala salbabida, ibang saya ang hatid sa mga bata. Present din ang mga nakakaaliw na game boats tulad ng lobster pot at duck food. Siguradong mag-enjoy ang inyong mga chickings, kids at heart, pati na ang titos and titos of Manila na gaya ko. Bukas araw-araw ang Fun Ventures mula 2 p.m. hanggang 10 p.m. At heto ang pinakagusto ko, shoot not ball tayo. Sablay nga lang ako. Until next weekend mga kapatid, Mondi Lopez, News 5. Sabi mo kay Mondi? Sabi ko, ang ganda ng bumper boat. Ayun. Pero I'm sure yun ay hindi atras yan ng mga bata. Magdalin nyo dyan yung mga pamangkin nyo. Nakita mo, puro bata yung kalaro niya. Si Mondi rin naman eh. Si Mondi rin naman. Nasabik ka lumabas niyan. Oo naman. Maraming salamat sa ating weekend buddy, Mondi Lopez. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.